Makalipas ang 40 minuto, pagod na pagod si Fang Minhui habang nakahiga ng comfortable. Napatanong siya kay Shen Yuan, bakit parang kakaiba ngayon? Ngunit nakangiti lang itong sinagot ni Shen Yuan, anong kakaiba? Baka ang ibig mong sabihin, mas lumakas. Nahiya si Fang Minhui at agad nagtakip ng kumot sa mukha. Iniisip niya na sa loob lang ng 40 minuto, nagawa na nila ito ng 2 beses. Biglang lumapit si Shen Yuan sa tainga ni Fang Minhui at bumulong, nagustuhan mo ba? Oh, gusto mo pa ng isa? Sa narinig, agad na napaupo si Fang Minhui at nagtanong, Shen Yuan, kaya mo pa ba? Nakangiting sagot ni Shen Yuan, naalala ko, pinag-aralan mong sumayaw dati. Paano kung ikaw naman ang manguna ngayon? Namula si Fang Minhui at nag-aalalang sinabi, ako. Sa ibabaw mo, pero, hindi ko alam kung paano. Lumapit si Shen Yuan at sinabing, ang hindi marunong, natututo. Lahat ay natutunan sa praktika. Sa huli, pumayag na lang si Fang Minhui. Muling inilapit ni Shen Yuan ang mukha niya sa tainga ni Fang Minhui, habang siya naman ay namumula at mahina ngunit may inis na binulong, ang sama mo talaga. At sa sandaling iyon, sinimulan na ni Fang Minhui ang kanyang pag-aaral sa pagsakay. Kinabukasan, matapos bumalik ni Fang Minhui sa paaralan, nakahiga si Shen Yuan sa kama ng comfortable at nagsabi, wala akong klase sa umaga, makakatulog pa ako ng mas matagal. Bigla siyang napaupo habang hawak ang isang pirasong papel at ang kanyang telepono, sabay sigaw, sandali lang. Titingnan ko ang lottery ticket na sinasabi ng sistema. Sinubukan ni Shen Yuan na kalmado ang sarili habang isa-isang sinusuri ang mga numero. Mahina siyang nagbulong, ang mga pulang numero ay 3, 4, 14, 22, 26, 27. Ang huling asul na numero ay 1. Tama lahat. Oh, damn. 6.8 milyon. Biglang tumayo si Shen Yuan, itinapon ang kumot sa ere at sumigaw, nanalo ako sa lottery. 6.8 milyon. Ang ganitong klaseng magandang balita ay kailangang agad ipaalam kina Old Shen at Mama. Masyado na silang matagal na namuhay sa kahirapan mula nang mabangkarote ang bahay namin. Maya-maya lang, nakabalik na siya sa bahay. Masigla niyang sinabi, Mama, nandito na ako. Nakataas ang mga kamay sa balakang, sinabi ng ina ni Shen Yuan, bumalik ka na, edi bumalik ka na. Huwag kang sumigaw ng malakas, baka maistorbo ang mga kapitbahay. Nagtanong si Shen Yuan na may pagtataka, nasaan si Old Shen? Tawagin mo siya agad, may mahalaga akong sasabihin. Lumabas si Old Shen at may pagdududang nagtanong, anong mahalagang bagay iyan na kailangan pang hintayin ang pagbabalik ni Papa? Anak, may ginawa ka bang gulo? Hinayla ni Shen Yuan ang kanyang ama paupo sa upuan at nakangiting sinabi, ano bang iniisip mo, Old Shen? Magandang balita ito. Sige, umupo na kayo ni Mama. Matapos magsalita, inilabas niya ang ticket sa lottery at masayang sinabi, mayaman na tayo. Nanalo ako ng 6.8 milyon. Hindi naniwala ang kanyang ina at nagtanong, anak, masyado ka bang na-stress sa pag-aaral kamakailan? Si Old Shen naman ay nagsabi, anak, mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Si Papa na ang bahala sa mga utang ng bahay. Huwag mo nang isipin ang kung ano-ano. Inabot ni Shen Yuan ang ticket sa lottery at ang kanyang telepono sa ama. Sabay sabing, Old Shen, tingnan mong mabuti bago ka magsalita. Mabilis na nagbulong ang kanyang ama habang isa-isang binibilang ang mga pulang numerong nakaprint sa ticket at sa kanyang telepono. Nang mapagtanto ang totoo, bigla siyang napasigaw, Mrs. Totoo nga na nanalo tayo ng jackpot. Nagulat ang ina ni Shen Yuan at napabulalas, totoo. Hindi ba ito peke? Masiglang sumagot si Old Shen, totoo. 6.8 milyon. Idinagdag pa ni Shen Yuan, kahit pabawasan ng 20% para sa buwis, makakakuha pa rin tayo ng mahigit 5 milyon. Sa perang ito, hindi lang natin mababayaran ang lahat ng utang, kundi magiging mas maginhawa pa ang buhay natin. Masayang sinabi ng kanyang ina, anak,
ang kontribusyon mo ay kailangang itala sa gintong aklat ng ating pamilya. Ngayong araw, hindi na tayo magluluto ng tanghalian. Lalabas tayo at ipagdiriwang ang pagkapanalo natin sa lottery. Napakamot si Shen Yuan sa ulo at medyo nahihiyang sinabi, tama ka dyan. Ngayon, nasa 3 taon na ako sa kolehiyo, at may 1 taon pa bago ako magtapos. Gusto kong magsimula ng negosyo para sanayin ang sarili ko. Nang marinig ito, natuwa si Old Shen, ngayon, hindi madaling magnegosyo. Pero mabuti na may ganyang ideya ka. Kailangan talagang magsikap ng mga kabataan. Ang perang ito ay iyo rin naman, kaya mas mabuting ikaw ang gumastos para rito. Pero personal kong mungkahi na ipagkatiwala mo ang isang bahagi sa amin. Kung sakaling malugi ka, matutulungan ka pa rin namin. Nahihiyang sinabi ni Shen Yuan, Old Shen, Mama, kunin niyo lang ang 1 milyon. Bahala na kayo kung paano ito gagamitin. Napatawa si Old Shen at tumango, ayos lang din naman yan. Idinagdag pa ng ina ni Shen Yuan, anak, gawin mo ang gusto mo. Suportado ka ni Mama at Papa. Paglipat ng eksena kay Zing. Matapos ang nangyari noong araw ng away, itinuro niya ang kanyang namamagang mukha at sinabi, Chen na, siguro alam mo na kung bakit kita pinatawag dito, di ba? Tingnan mong mabuti, ito ang obra maestra ng boyfriend mo. Malamig na sinabi ni Chen na, boss, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Wala na kaming kaugnayan. Kung gusto mong panagutin siya sa nangyari sa'yo, siya ang hanapin mo. Siyempre, hindi ito tinanggap ni Zing, Chen na, mali ang mga salitang iyan. May dahilan at may epekto ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako basta-bastang mabubugbog ng ganito. Tinitingnan ni Zing ang katawan ni Chen na at hindi mapigil ang mag-isip ng madilim, ang babaeng ito ay talagang tuso. Gamit ang sitwasyong ito bilang pang-impluwensya, siguradong makukuha ko siya. Ngunit nananatiling matatag si Chen na at matigas na sumagot, ano naman ang kinalaman ko sa away niyo? Bukod pa doon, kahapon nang umupo ako, malinaw kong sinabi na may inaabangan akong kasama. Ikaw ang nagpumilit umupo doon. Sumimangot si Zing at nagsalita, nagdadahilan ka lang. Kahapon ng hapon, umalis ka sa pwesto mo nang walang pahintulot, dahilan para walang makapag-asikaso sa mga customer sa showroom. Bilang parusa, hindi ka makakatanggap ng customers ngayong buwan. Hintayin mong maisip mong mabuti ang ginawa mo bago mo ako harapin ulit. Nakaramdam ng kawalan ng hustisya si Chen na at matigas na tumutol, anong basehan mo? Kahapon, maaga akong nagpaalam. Napangisi si Zing at sumagot, magandang tanong. Basehan, ito ang unang araw mong nagtatrabaho sa totoong mundo, hindi ba? Basehan ko ang pagiging general manager ng tindahang ito. Lahat ng nangyayari rito, ako ang may desisyon. Sa sagot niyang iyon, nagalit si Chen ngunit wala siyang magawa. Samantala, masayang-masaya si Zing sa sarili, iniisip na kapag hindi siya nakatanggap ng customers, wala siyang kikitain sa komisyon. Ang matitira lang sa kanya ay ang sweldo niyang wala pang 1,200 yuan, ni hindi sapat pambayad ng upa. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto na ni Chen na ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan siyang tumalikod at iniwan ang isang pangungusap, nag-aasta kang makapangyarihan gayong general manager ka lang. Hindi ba't trabaho lang naman ito? Kung ganun, aalis na lang ako. Nagpanik si Zing, agad tumayo at tinawag siya, Chen na. Huwag kang padalos-dalos. Pinapayuhan kitang pag-isipan itong mabuti. Ngunit ang iniisip ni Chen na ngayon ay iba. Iniisip niya si Shen Yuan, hindi ito mukhang pangkaraniwan. Mukhang maingat ito sa mga kilos nito, at kung ano man ang balak nitong gawin, siguradong may plano. Kahit ang pagiging empleyado nito ay isa ng magandang oportunidad. Sa puntong ito, nagdesisyon na siya, kaya matapang niyang sinabi, wala nang dapat isipin. Ayoko na, kaya aalis na ako. Lumipas ang kalahating oras. Tumunog ang telepono ni Shen Yuan at nabasa niya ang mensahe ni Chen na. Handa na akong umalis, katulad ng sinabi mo kahapon, ganun pa rin ba yon? Agad siyang sumagot.
Binabati kita sa pagtakas sa dagat ng paghihirap at pagpili ng mas maliwanag na landas. Kung may libreng oras ka, pwede ka nang magsimula sa paghahanap ng lokasyon para sa tindahan. Kapag may napili kang pwesto, tapusin na natin ito. Habang naglalakad sa kalsada, masaya niyang inisip, ayos. Mukhang hindi ko na kailangang maghanap ng ibang proyekto para sa natitirang 300,000 yuan sa investment task. Sa sandaling iyon, nakarating siya sa lugar na pupuntahan niya. Pagpasok, magalang siyang bumati, Professor Lee, narito na po ako. Si Li Xiao, naabala sa pag-aayos ng mga kahon, ay lumingon at nagsabi, Shen Yuan, pasensya ka na. Kailangang ilipat ang opisina ko, pero masyadong marami ang gamit at hindi ko kayang buhatin lahat. Plano ko sanang tawagan ng class leader, pero may lakad siya kaya nagpaalam siya. Napatingin si Shen Yuan sa stand at sumagot, ayos lang, wala naman akong klase ngayong umaga at wala rin akong masyadong ginagawa sa bahay. Lahat ba ng gamit na ito kailangang dalhin pababa? Habang pinapahira ng pawis ang noo, ngumiti si Li Xiao at sumagot, kung libro at dokumento lang, kaya ko. Pero ang mesa at filing cabinet, masyadong mabigat. Tinangka niyang kunin ang mga gamit mula sa itaas ng cabinet, ngunit hindi niya ito maabot. Habang nakatayo sa dulo ng kanyang mga daliri, lumitaw ang isang matibay na kamay sa likuran niya upang tumulong. Kinuha ni Shen Yuan ang stack ng papel mula sa taas, ngunit dahil sa lapit nila, aksidenteng dumaikit ang kanyang katawan sa likuran ni Li Xiao. Namula si Li Xiao at mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Shen Yuan. Naalala niya ang isang insidente mula noon, pero ngayon, mas malapit sila kaysa dati. Naisip niya, mukhang may intensyon talaga siya sa akin. Namumulang nagtanong si Li Xiao, tapos na ba? Sa inosenteng tono, sagot ni Shen Yuan, oo, tapos na. Biglang may sumigaw mula sa labas, Professor. Narito na po kami para tumulong. Isang grupo ng mga estudyante ang pumasok at agad napansin ang pulang mukha ni Li Xiao. Nagtataka silang nagtanong, ha? Bakit ang pula ng mukha ni Professor Lee? Agad lumapit si Shen Yuan sa kanila at iniutos, sige, bilasan niyo. Ilipat ang filing cabinet sa kabilang kwarto. Mabilis namang nagkanya-kanyang kilos ang grupo, handang tumulong sa paglilipat ng gamit. Habang nasa isang sulok, marahang inayos ni Li Xiao ang kanyang malambot na buhok at lihim na nag-isip, buti na lang at nahuli ng ilang segundo ang dalawang estudyante. Kung hindi, nakita na sana nila iyon, sobrang nakakahiya. Nagiging mas matapang at mapangahas si Shen Yuan. Okay lang sana kung sa bahay lang, pero pati sa opisina. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib, ramdam ang init sa kanyang mukha. Pero, kanina, parang may naramdaman akong excitement. Anong kabaliwan to? Hindi pwede. Si Shen Yuan ay estudyante ko, at dapat hindi ito mangyari. Samantala, kay Shen Yuan. Napatingin siya kay Professor Lee at nagtaka. Ha? Bakit tumaas ang favorability niya sa akin hanggang 71? Posible kayang tumaas iyon dahil sa nangyari kanina. Ngumiti siya at hinaplos ang kanyang baba, iniisip, hindi naman ako masyadong matagal doon, masyado lang talagang malaki ang puwet ni Professor Lee. Kung payat na babae iyon, siguradong wala akong magagawa. Pero hindi ko inaasahan na tataas ang favorability niya. Mukhang sa hinaharap, pwede akong pumunta sa kanya para mas lalong mapalapit. Dumating ang Sabado, 800 metro mula sa Southgate ng paaralan. Sa loob ng isang pink na kafe, ilang magagandang babae ang sabik na nag-uusisa kay Zonping. Narinig namin na binayaran mo ng buo ang 280,000 para sa sasakyan mo. BBA na ang minamaneho mo bago ka pag-graduate, talagang nataasan mo ang 99.99% ng mga kaklase mo. Si Zonping naman, napakiramdam ay napakataas ng estado niya, ay nag-isip, ganun pala si Fang Minhui. Nagpapaka-innocent pero tinanggihan ako. Sa estado ko, ang daming babaeng nakaluhod para sa akin. Napangisi siya at sinabing, haha, may ibang tao pang ang minamaliit ang BBA.
Isang babaeng may mahabang buhok ang napataas ang kilay. Ha! May mga nagmamaliit pa rin sa BBA. Ano ba ang estado mo sa buhay? Isa pang babae ang sumabat, tama. Ang ibang ang tao, kahit magtrabaho ng 3 hanggang 5 taon, hindi pa rin kayang bumili ng ganiyang kotse. Habang nagmamagaling si Zonping, napatingin siya sa labas at biglang napalunok. Nanlaki ang mata niya, namula ang mukha, at muntik nang mabulunan sa iniinom niyang tsaa. Sa loob-loob niya, oh damn! Sobrang sexy ng babaeng to. Ang tinutukoy niyang babae ay walang iba kundi si Chen Na. Nasa labas ito, relax na nakaupo. Habang patuloy na tinititigan ni Zonping ang mahahabang hita ni Chen Na, naisip niya, kung mababawasan ng 10 taon ang buhay ko dahil sa kagandahan niya, ayos lang. Sino kaya ang lalaking makakakuha ng ganitong klaseng diyosa? Biglang, isang babae ang napatingin sa kalsada at napabuntong hininga, tingnan niyo. Ang sasakyang yan, self-driving. Ang taas ng level. Lumingon si Zonping at napabulong, ito ba ay Yao Yao leading M9? Biglang lumitaw si Shen Yuan sa tabi ng kotse, dahilan para magulat ang grupo. Ang babaeng may mahabang buhok ay napakunot noo. Sandali, hindi ba si Shen Yuan yan? Nanlumos si Zonping. Ano to? Bakit siya ang nagmamaneho ng ganyang kotse? Hindi ba nalugi ang pamilya niya? Samantala, mula sa malayo, masiglang kumaway si Chen Na at tinawag si Shen Yuan. Shen Yuan, dito. Nagulat si Zonping. Ha! Si Goddess pala ang naghihintay kay Shen Yuan. Ngumiti si Chen Na at malumanay na sinabi, nag-message ang boss, paparating na raw siya. Kumusta ang sasakyan, okay bang imaneho? Umupo si Shen Yuan, uminom ng tubig at sumagot, ayos naman. Lumapit ang babaeng may mahabang buhok sa tabi ni Zonping at bamulong, Zonping, parang may relasyon sina Shen Yuan at ang babaeng yan. Napakuyom ng kamao si Zonping, nagngingit-ngit sa loob-loob. Putya, katatapos lang niya sa break-up niya kay senior sister, tapos ngayon may dinidiskartehan na siyang magandang babae sa labas ng paaralan. Sa sandaling iyon, isang maputing kamay ang dahan-daang ipinatong sa mesa. Lumapit ang isang babae na may magandang buhok at nagpakilala. Hello, ako si Lin Yuchang, ang may-ari ng kafe. Kinuha ko lang ang anak ko kaya medyo nahuli ako. Tumayo si Shen Yuan at magalang na nakipagkamay, sabay ngiti. Ngumiti rin si Lin Yuchang at pinuri siya, mukhang bata pa kayo, Mr. Shen. Sumagot naman si Shen Yuan, sa totoo lang, halos magkakaedad lang tayo. Lahat tayo, nasa 20s na. Maaari tayong umupo at mag-usap. Umupo si Lin Yuchang at dumiretso sa usapan, hindi ko napatatigilan pa. Maayos naman ang kita ng kafe ko, pero dahil marami akong inaasikaso sa bahay, hindi ko na ito matutukan. Wala akong ibang magawa kundi ipatransfer ang tindahan. Ang transfer fee ay 300,000. Napangiti si Shen Yuan at lihim na nagkwenta. Okay, may 300,000 akong pang-invest. Kapag binuwas ko ang transfer fee, may matitira pang 50,000 na pwede kong gamitin bilang panimulang puhunan at pangsweldo kay Chen No sa unang buwan. Matapos mag-isip sandali, ngumiti siya at sinabing, ganito na lang, hindi na ako makikipagtawaran. Final price natin ay 250,000. Napaisip si Lin Yuchang, mas mababa ito kaysa sa inaasahan kong 270,000. Pero kung hindi ko ito ay transfer ngayon, baka wala nang ibang maging kasing decisibo ng taong to. Matapos ang ilang saglit, tumanggo siya. Sige, pumapayag ako. Matapos magdesisyon, nagtanong siya, kung ito ang presyo, pwede na ba nating pirmahan ang kontrata at bayaran ang transfer fee ngayong araw? Ngumiti si Shen Yuan at sinabi, pwede ko nang pirmahan ang kontrata. Matapos pirmahan, ililipat ko agad ang 250,000 sa iyo. Nang matanggap ang kumpirmasyon, agad na tinawag ni Lin Yuchang ang isa sa kanyang staff. Xiao Qiu, mula ngayon si Mr. Shen na ang bagong boss. Pakilala mo siya sa operasyon ng tindahan. Lumapit si Xiao Kui sa harapan ni Shen Yuan at magalang na yumuko.
Boss, magandang araw. Itinuro naman ni Shen Yuan si Chen na at sinabing, ipakilala mo rin si Miss Chen sa sistema ng tindahan. Hindi ako madalas pumunta rito, kaya siya ang bahala sa lahat. Samantala, sa kabilang mesa, isang babaeng blonde ang nakarinig ng buong transaksyon. Napatingin ito sa kaibigan at bulong na sinabi, narinig mo ba yon? Hindi ka panipaniwala. Sa loob lang ng ilang minuto, isang negosyo na may halagang 250,000 yuan ang naayos agad. Sumagot ang kaibigan niya, at halatang kinuha ni Shen Yuan ang tindahan dahil sa babaeng nasa tabi niya. Sa gilid naman, palihim na nagngingit-ngit si Zanping ngunit wala siyang magawa. Biglang tumunog ang telepono ni Lin Yuchang. Humingi ito ng paumanhin bago lumabas saglit upang sagutin ang tawag. Samantala, lumapit si Chen na kay Shen Yuan at mahinang bamulong, mukhang si Miss Lin ay asawa ni Zheng Xianyong, yung nakipag-away kay Xi Haijie sa financial center. Siya rin ang boss ng car dealerships. Nagulat si Shen Yuan. Ang pagkakataon nga naman. Sa isip niya, may ganito kagandang asawa sa bahay, pero ginagamit pa rin niya ang kapangyarihan niya para makapang-abuso ng mga babaeng empleyado. Sobrang kasuka-suka, hindi ko ito pwedeng palagpasin. Patuloy namang nagbulong si Chen na, hawak ko pa ang chat history ng pananakot at harassment ni Zheng Xianyong. Gusto kong gamitin ang sahod ko para ilabas ito at ipakita sa industriya ng sasakyan kung anong klaseng tao siya. Tinanong siya ni Shen Yuan, dapat ba nating sabihin kay Miss Lin? Mukhang mabuti siyang tao, pero baka masaktan siya. Umiling si Shen Yuan at kalmadong sumagot, sa tingin ko, hindi ito ang tamang paraan. Nagulat si Chen na, at napatanong, bakit? Matalinong ipinaliwanag ni Shen Yuan, kapag inilabas natin ang chat history, siguradong malalaman ni Zheng Xianyong na ikaw ang may kagagawan. Isipin mo, isang 40 anyos na lalaki, nawalan ng trabaho, at may pamilya pang sinusuportahan. Baka makaisip siya ng masama laban sa iyo. Hayaan mong ako ang humawak sa bagay na ito. Sisiguraduhin kong pababagsakin ko siya, nang hindi ka nadadamay. Nakahinga ng maluwag si Chen na at ngumiti. Shen Yuan, maraming salamat. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono at sinabi, na-transfer ko na ang 250,000 kay Miss Lin, at eto rin, na ipadala ko na ang 50,000 sa iyo. Sa halagang yan, 24,000 ang sweldo mo para sa unang 2 buwan. Ang natitira ay kapital para sa pagpapatakbo ng tindahan. Biglang may lumabas na notification mula sa system. Na-check na ang paggamit ng host sa kabuuang 1,000,000 yuan para sa investment. Unang investment task, kumpleto. Investment level upgraded, tumaas ito mula sa beginner to junior investor. Magsisimula na ang bagong chain task, a perfect life should have a more diversified industry. Task, makakatanggap ang host ng 10,000,000 yuan para sa investment upang palawakin pa ang negosyo. Reward 1, ang lahat ng kita mula sa investment ay magiging triple. Reward 2, matapos ang investment, makakatanggap ka ng isang misteryosong industriya. Sa gulat ni Shen Yuan, napatingin siya sa bawat linya ng notification. Hindi ko inaasahan to. Bibigyan na naman ako ng system ng panibagong pagkakataon. At ngayon, 10 beses na mas malaki ang puhunan, 10,000,000. Pati na rin ang misteryosong industriya. Nagiging mas interesting to. Pagbalik ni Lin Yuchang matapos sagutin ang tawag, masaya niyang sinabi, Mr. Shen, natanggap ko na ang pera. Masayang pakikipagkalakalan. Aalis na muna ako, pero kung may pagkakataon, magkita ulit tayo. Nakipagkamay si Shen Yuan sa kanya, ngunit nang maramdaman niya ang malambot at makinis na kamay ni Lin Yuchang, lihim siyang napabulong sa sarili, ang lambot pero may halong kakaibang alindog. Ganito pala ang charm ng asawa ng iba. Biglang may pumasok na hindi angkop na ideya sa kanyang isipan na may ginagawa silang masarap, pagpapainit ng kanilang katawan. Ngunit agad siyang ngumiti at matatag na sinabing, oo, magkikita pa tayo ulit. I got so much more.